Hi guys! Welcome back to my vlog at Teresa Ballesta Vlogs. So for today's video ay i-flex ko sa inyo yung aking binalayad. 4 months ago na po yung nakalipas. So yan na po yung naging outcome ng kanyang hair guys. So actually, ayan, bleach po natin. Tapos tinonda natin yung kanyang hair last 4 months ago. So bumalik siya dito dahil magpapatreatment siya. So yun po talaga yung dapat. Kailangan talaga na magpa-treatment after balayad. So, yung iba kasi after balayad ay hindi na nagpapa-treatment. Kaya nangyayari sa kanilang hair ay nagda-dry at talagang freezing na. So, actually guys, 4 months na yan. So, nakikita nyo, wala po yung brittles. Look at that guys. So, magaling din kasi siya mag-alaga ng kanyang hair guys. So, for today's video ay magba-Brazilian tayo sa kanyang hair guys. Iti-treatment natin yung kanyang hair. So, shout out pala kay Christine RQ. So, bumalik siya sa atin para magpa-treatment ng kanyang hair kasi need na niya magpa-treatment. So, dapat kayo rin magpapa-treatment din kayo guys. Hindi pwede na after balayage or after coloring, hahayaan nyo na. So, yung mangyayari ay magdadry lalo. So, lalo na yung rebonded. So, before that, ay nag-trim muna tayo kasi gusto niyang triman ng konti yung kanyang hair sa dulo, guys. So, ayan. Mamaya na natin siya ipa-finalize ng haircut after na natin mag-Brazilian at tapos natin ng plancha, guys. So, actually, temporary cut pa po yan. So, yung gagawin natin ay ayan, mag-a-apply tayo sa kanya ng paborito nating Brazilian mamaya guys. So, panoorin nyo yung video natin guys hanggang sa dulo. And please, don't skip ads. Maraming salamat sa pagsuporta nyo parate sa ating mga vlogs and tutorials dito sa ating channel, dito sa YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga vlogs and tutorials. So actually guys, temporary cut po yan guys. Maya ay ating ikakat ng finalize. So ito yung pangmalakasan nating treatment at paborito nating treatment na gamitin na kayang-kaya sa bulsa ni client. So anyway guys, naglagay na tayo ng Brazilian sa ating bowl. So wala tayong minix dyan. Talagang pure Brazilian Keragloss yung ginamit natin. So before that, nag-shampoo muna tayo. Then ayan, pinatuyo. So dito tayo nag-umpisa sa kanyang nape bottom area. So, dito tayo, hagod-hagod lang, massage lang, at minimal lang yung paglalagay ng Brazilian para hindi masyadong maanghangan si client kasi meron siyang konting anghang ang ating Keragloss. Dahil naman, meron siyang formaldehyde, pero maliit naman na percent yung nasa Keragloss guys. So ayan, massage lang muna natin yung hair ni client while nag-a-apply tayo sa kanyang buhok guys. So itong Keragloss guys ay matagal ko na siyang ginagamit at almost 2 years ko na rin siya na niyayakap sa aking salon guys. So actually nag-o-order ako sa aking masugid na supplier na si Sir Nelson guys. So after that, 1 hour na pagbabad ng Keragloss Brazilian Blowout sa kanyang hair ay ayan, medyo natuyo-tuyo na siya. So after that, 1 hour ay magbo-blower tayo maya-maya. So tingnan naman, wala nang brittle. So wala naman talagang brittle. Tingnan nyo, healthy pa rin yung kanyang strands guys, no? Dahil nga si client ay magaling ding mag-alaga. At alam nyo ba, bleach yan guys, bleach ko siya. Ginamitan ko siya noon ng foils. So yung hair pa niyan ay rebonded. So ginawa natin last time. So nagdagdag na rin ako ng Brazilian guys, ng konti lang, para masama-masa yung kanyang hair guys. So after that, binabat ko na naman siya ng 10 minutes. Then after that ay i-blower na po natin yung kanyang hair guys. So meron na nga siyang 4 cm regrowth. So 4 months ago na kasi siya na binalayage natin. Take note guys ha,
Pag nagba-Brazilian kayo, huwag niyong ilalagay sa anit or scalp ni client dahil magkakaroon siya ng plaques or tinatawag na skin irritation or allergic reaction. So, wag po ninyong ilalagay sa anit ang Brazilian. So, ayan na nga guys, nag-blower na po tayo. So, medium heat blower lang po yung ginamit natin. So, ayan, dito rin tayo nag-umpisa nag-blower sa ating nape bottom area. So, ayan, dahan-dahan lang tayo mag-blower. So, actually, yung techniques na yan ay blower overcome tawag dyan, guys. So, ayan, meron na naman kayong natutunan sa akin, no? So, pinapakita ko lang sa inyo dito kung paano mag-Brazilian blowout gamit ang Keragloss by Keragloss. Yun nga, sabi ko. So, yun guys, unti-unti lang natin na i-blower hanggang sa lahat ay matuyo yung kanyang hair, guys. So, maari po sana na mag-mask kayo para protection din sa ating health, diba guys? So, ayan guys, unti-unti lang natin siyang binublower hanggang sa matuyo yung buhok ni client sa pag-blower natin, guys. So, iniigihan natin yung pag-blower. O, tingnan mo. Ayan. Yan po yung pinakatama na pag-blower sa buhok ni client. Yan po yung proper way po ng Brazilian. So, maraming nagtatanong kung paano nga ba daw yung proper or tamang pag-Brazilian blowout. So, ito na nga po. Gumawa tayo ng video at maraming nagre-request ng mga beginner na kung paano daw nga ba mag-Brazilian. So, yan lang po, madali lang po talaga. Sundan nyo lang yung step. So, sa case ng hair ni client ni Miss Christine ay, di ba, bleach siya. So, yung gagamitin nating plancha ay 160 degrees. So, kailangan 160 degrees dahil yung dulo ng kanyang hair ay bleach. Dahil kapag ipupull nyo yung plancha ay magbibrittle at masusunog po yung bleach part. Yan po yung pinak-secret. Dahil alam nyo ba kung ano yung mangyayari kapag plinansyan nyo siya ng sobrang cool or sobrang init. Imbis na gaganda yung buhok ni client, lalo na yung mga may pinaka-fine hairs, yung mangyayari guys, ang magbibriter at magdadry lalo. Kaya mga maraming nagtatangon, bakit nag-Brazilian ako? Bakit ano pa rin, dry pa rin? Bakit kulot pa rin? Bakit nag-brittle lalo yung buhok? Dahil nga sa plancha nyo po na ginagamit na hindi compatible sa hair ni client. Lagi nyo pong tatandaan na pag nagba-Brazilian kayo ay mababang heat lamang yung plancha na ginagamit nyo guys. Huwag na huwag kayong gagamit ng pinaka full heat like 230 to 240 degrees. So, ayun na nga, natapos natin mag-plancha. So, nag-trim na tayo. So, may pinakita siya sa atin na haircut. So, ginaya natin. So, actually, soft layer yung ginawa natin sa kanyang frontal. Tapos, nag-trim lang tayong konti para magkaroon ng layer yung kanyang front side. So, tingnan nyo yung mga techniques ko guys kung paano ako maggupit. So, dapat guys hindi lang ribbon, color mixing, at kung ano yung mga sa buhok. So, dapat marunong din kayo maggupit dahil yan yung pinaka-importante na matatawag talaga kayong isang HD or hairdresser kapag marunong kayo maggupit guys. So, mag-practice kayo maggupit guys. Kahit trim lang guys, dapat marunong po talaga kayo maggupit or kahit na straight cut. So, nood kayo ng mga tutorials ko sa hair cutting. So, may mga techniques po dyan ng mga hair cutting. So, may 4 ways of hair cutting. So, may mga types ng hair cutting pala guys. So, yung types ng hair cutting ay may 4 yan na techniques na tinatawag. So, ito yung types ng hair cutting. Ito yung slushing, slicing, straightening cut, then layering cut. So, actually, madami pang mga techniques sana. So, mga basic lang muna dyan, guys, yung mga sinasabi ko. So, malalaman nyo yan, guys. Kapag talaga marunong na kayo sa basic hair cutting, madali na lang talaga siya i-handle yung mga layers cut, like that, mga bob cut.
Tapos yung mga semi-pixie cut, madali na lang kapag marunong na kayo sa basic hair cutting. So actually guys, paano nga ba ako natutong mag-haircut? Actually, ito talaga yung pinag-aralan ko nung sa Manila pa ako guys, way back 2007. So, pinaaral ako ng ate ko na mag-haircut. So, pero, marunong na po ako sa manicure and pedicure that time. Dahil nga, diba, nung high school ako, ay nag-aral ako ng cosmetology. Pero, manicure, pedicure lang yung pinagtuunan ko ng pag-aaral guys. So, ayan. Kita nyo guys, nakikita nyo na yung trimming natin. So, makikita nyo guys yung mga techniques ko, yung mga point cutting, slashing. So, dun yung makikita yung mga ano natin. So, actually guys, itong mga techniques natin guys, ay talagang pinaghirapan natin yan guys para matuto tayo talaga at talagang maging bihasa tayo sa pag-haircut guys. Ayan, wait lang guys. Umiiyak yung baby ko. So, ayan, pinadedi ko muna yung baby ko dahil umiiyak. So, nagbo-voice record kasi ako guys. So, ayan guys, nagtitrimming tayo, point cutting, and slashing sa kanyang buhok guys. So, malay mo kayo, ikaw na nanonood ng vlogs ko. Dahil sa panonood mo ng vlogs ko ay natuto ka maggupit. So, balang araw, babalikan mo yung vlogs na to at magko-comment ka. Salamat kay Ate Jeresa or kay Miss Jeresa dahil sa vlogs niya na ito ay marami akong natutunan. So, alam nyo ba guys na masarap sa pakiramdam sa aking puso na natututo kayo sa panonood nyo ng mga vlogs ko guys. Talagang sobra akong natatouch na marami yung nagpi-PM sa akin na, Ma'am, maraming salamat sa iyo dahil ngayon kumikita na ako, dahil ngayon talagang nabihasa na ako sa pagre-reband, dahil ngayon talagang na-enhance at na-explore ko pa yung pagiging isang hairdresser. So, 'di ba masarap sa pakiramdam na may taong natututo sa iyo dahil sa pag-share mo ng mga techniques, knowledge, ideas, at pangmalakasan nating mga techniques guys. So, alam ko natutuwa kayo at talagang na-happy kayo sa mga sinishare kong techniques dito sa ating mga vlogs. So, naglagay ako ng hair serum sa kanyang hair para maging malambot at talagang smooth and shiny yung kanyang hair. So, at lalabas siya sa salon na maganda yung kanyang hair. At as you can see, kitang-kita mo naman sa ngiti ni client na nasisiyahan siya sa kanyang haircut at sa kanyang look. So, ayan na guys. So, ayan guys, maraming salamat po sa lagi nyong panonood at palagi nyong pagsuporta sa ating mga vlogs. So, please follow my page, Jeresa R. Ballesta or Jeresa Ballesta Vlogs or dito rin sa YouTube channel. Meron din po pala akong TikTok guys, i-follow nyo rin po. So, as you can see, ang ganda na ng kanyang layers. So, someday kayo rin, matututo rin kayo ng mga techniques and pag-haircut. At syempre, alam ko marami na rin kayong natutunan. Araw-arawin nyo ng panonood ng vlogs ko. So, malay nyo, balang araw, yun, marami na pala kayong kita dahil sa panonood ng vlogs ko. At sana naman merong mag-donate ng load, no? Hindi, joke lang. Malay mo, may naano sa atin, magdo-donate ng load. Okay, bye! Thank you for watching po. Bye-bye!